Good morning! Magluto tayo dito ng kamote in air fryer. Iniwaan ko lang sa gitna. Actually, nag-try na ako kanina isang piraso. Masarap siya, guys. So, ayan. Muna ako, inom ako green tea at kain tayo ng kamote. Nagluto ako, 6 na piraso. Yung 2 maliit, kinain ko na. So, ayan guys. Breakfast muna si Sis Mila. Tapos, magsisimula na. Dry na dry, oh. First time ko matikman yung nag-air fryer tayo ng kamote. Lutuin ko sa pressure cooker. Durog! Tsaka pangit siya guys sa pressure cooker. Guys, nandito yung yung mag-aayos ng filter namin. Kasi tinawagan sila ni Deepak. Start with our yogi. Can you Ferrera start with Duitagi? Water? Ha? Water. Water? What you want? Here. Napa-service kasi namin yan. So, yan, papalitan ng filter. Yung filter na sobrang dumi na. So, ayan guys, tingnan nyo yung filter namin, no? Ganyan kadumi ang tubig. Ganyan yung bago pag nilagay. Bumibili kami sa kanila. Tapos, mga after 3 months, palitan. Temperature ngayon, yes? Oh, hindi ganun ka, lamig na. Yan na guys. Problema talaga dito, tubig. Hindi talaga safe yung tubig. Itong filter namin, malaking tulong ito sa amin. Napakadumi kasi talaga ng tubig dito guys. Okay na sana yung may filter kami dahil napakalaki ng tulong niya. May putik talaga. Okay guys, ang sarap ng araw. Ang sarap magpa-araw. Tapos na, umalis na yung nag-ayos ng aming filter. So, pakalaking tulong sa amin yung filter na yon. 12 o'clock na. Ito pinainitan ko lang kasi nilabahan ko kahapon. Kinuha ko siya, hindi siya natuyo ng maayos. Medyo natuyo na nga siya pero yung amoy niya baka mag-iba. So, mas okay na yung painitan ko talaga. Meron na ako may share sa inyo. Yung mga na-experience ko dati. Dahil syempre, nakapag-asawa tayo ng isang Nepalese, wala lang minsan maalala ko. Masarap din i-share, sa mga makaka-relate sa aking mga kababayan na may mga karelasyon na kalahi nila ni Deepak. So, makaka-relate sila sa akin. So, ayun. Chika-chika muna tayo, marites time muna tayo guys kasi based on my experience lang kasi marami akong na-experience, na-encounter sa mga kababayan din naman and ibang lahi din and sa mga kasamahan ko rin nung nalaman nila nga na yung boyfriend ko is Nepalese and meron din na nalaman niya na yung tatay na dinadala ko is Nepalese from Nepal. So one time buntis na ako that time, laki ng tiyan ko. So, that time kasi, ang ginagawa ko lang lagi is, nakiusap din naman ako sa boss ko na since buntis ako, and everyday yun guys, nagtatrabaho ako buntis ako. And nag-ask talaga ako ng favor sa boss ko na kung pwede mag-morning shift ako lagi kasi nga, lagi ako inaantok at natutulog ako talaga ng maaga. So, nag-ask ako sa boss ko that time na kung pwede is, mag-morning shift lang ako lagi and hindi na ako pwede yung trabahong kalabaw talaga kasi kalabaw talaga yung trabaho namin, kayod talaga, grabe. So, since syempre may takot ako dahil although wala akong problema sa pagbubuntis ko, very healthy and hindi po ako nagkakaroon ng mga morning sickness o nagiging maarte, hindi po ako ganun nung nabubuntis ako. And never ko naramdaman yung mga pagsusuka-suka. Basta hindi ako maarte guys nung nabuntis ako. Lahat kinakain ko, yun lang, grabe ako mag-ingat. Pero
everyday yan guys. Pagpapunta ako ng aking trabaho, dahil magkaharap lang naman yung mall na pinagtatrabahuan ko and yung kung saan ako nakatira. Pero hindi kami magkasama ni Deepak kasi nasa ibang Emirates si Deepak eh. Hiwalay pa kami niyan. Kumbaga sa pag day off, it's either ako ang uuwi or siya ang umuwi. And then, ayun, may customer kami, ibang lahi siya, hindi ko nasasabihin. So, natutuwa siya sa akin. Sabi niya, kahit buntis daw ako, nag-work. Siyempre, mahirap yung isang OFW. Under contract ka ng company mo, visa nila, and nagtatrabaho ka, wala kang choice. But then, babayaran naman nila yung and allowed naman sa company namin yung maternity. And napakaswerte ko. Yun. So, ngayon nakita niya ako, buntis, nag-work, ina-assist ko siya, ganito, ganyan, ganyan. So, parang na-appreciate niya ba? So, ayun, hanggang sa nag-usap-usap kami, Pilipina ka pala, ganito, ganyan, ganyan, babae. And until na sabi ko rin sa kanya na yung asawa ko is from Nepal. So, ayun, katabi lang siya ng bansang ito guys, kung saan siya nakatira. Mostly sa mga ganong lahi doon is mararaming datong or may mga business talaga sila. And yung mga customers namin, medyo mga talaga, may mga dating sa buhay. So, sabi niya sa akin, bakit daw yung ang napili ko? At saka ano daw ang gagawin ko sa lugar nila? Sabi niya, hindi mo ba alam ang hirap ng bansa nila? Sabi niya, and doon ka pa manganganak. Hindi ko yan guys makakalimutan. And sabi niya sa akin, alam mo ba yung mga the best doctors and nurses sa Pilipinas lang? Sabi niya sa akin. Sabi ko, alam ko naman po yun. Tapos, medyo polite pa rin ako. Tahimik lang ako that time. And syempre, kailangan habaan mo talaga yung pasensya mo. Yan lang yung the best sa akin. Meron din sa akin nagsabi, relatives din namin. Alam mo ba, narinig ko, may nagsabi sa akin, alam mo ba nasaan na si Jingle ngayon? Ako yun ako yun si Jingle. Andun, nakapag-asawa ng taga-bundok, kaya sa bundok na siya ngayon nakatira. Grabe. Marami ako guys na encounter na merong mga kababayan din na yung discrimination na minsan harap-harapan ka insultuhin dahil nalaman nila yung boyfriend mo is Nepalese. Kasi alam nyo guys, mababa talaga ang pagtingin nila sa lahi ng Nepal. Isa lang ang pinaka-proud ko, at least kilala sila na pinakamabait na lahi. Hindi sila yung traidor, hindi sila yung naninira ng kapwa nila. Yan, makaka-relate yan mga kapwa natin, OFW na nanonood sa akin dahil totoo yan. So yun lang guys, pag minsan naiisip, yung mga ganyang, totoo yan. Nakakaranas po ako na kahit harap-harapan, kahit joke lang. Pero ang ginagawa ko guys is sinasakyan ko rin yun. At syempre, hindi ko siya inaano na bilang, alam nyo yun, na ianuhin ko talaga siya, yung papatulan ko. Syempre, dinadaan nila sa joke. Dadaanin ko rin sa joke yung pag-response ko. So, yun, minsan kasi naisip ko, katulad niyan, ako daw nakapag-asawa ng taga-bundok, kaya sa bundok na nakatira ngayon. Okay lang nakapag-asawa ako ng bundok, ng taga-bundok, at least, hindi ako umaasa ng makakain ko sa kanila o sa tatay ko, at kinaya ko yung buhay namin dito, na hindi kami umaasa kahit kanino. Diba guys? So, yun lang yun. At hindi kami nagdadrama para kaawaan kami o bigyan kami ng makakain namin. Yung ganun ba? Kumbaga talagang kami, simula nung nagkaroon kami ng anak, grabe din ang naging buhay namin as OFW na mag-asawa hanggang dito. Kinakaya namin yan. Katulad nga ng sabi ko, hindi kami umaasa sa mga in-laws namin or sa brother-in-law ko dahil kaya naming mabuhay guys. Sanay kami at very independent po kami ni Deepak. Tsaka may mga asawa sila, 'di ba? Ano na lang sasabihin ng mga asawa ng aking brother-in-law, 'di ba? Sasabihin nila, lalong-lalo na magkapatid pa ang aking mga in-laws, 'di ba? So, ako ayoko ng maraming istorya, maraming, uy, si Mila tsaka si Deepak, palamunin na lang yan, umaasa na lang sila sa padala. Alam din namin kung anong buhay sa Amerikano, alam din namin kung anong buhay meron sila at hindi ganun kadali. So kaya, kasi syempre galing din kami bilang isang OFW guys, so kaya ayun. Tsaka ayoko may masabi sa akin yung mga asawa nila. Kaya as much as possible, ayoko mag-ask ng favor po sa kanila, mga asawa. So, kaya wala silang maririnig sa akin na magsasabi ako, bigyan niyo ako ganito, bigyan niyo ako ng ganyan. Never ako guys nag-ask.
Kasi hindi ako sanay sa ganung bagay na yung bang naasa ka lang, sanay ako dahil bata pa ako guys, nagtrabaho na ako. Ayun ba guys, na-share ko lang sa inyo kasi minsan nare-recall ko ba, pumapasok sa isip mo, yung gusto mo lang ma-share sa mga nakaka-relate din. So, ayun guys, nagchika-chika na naman ako sa inyo. Balikan ko kayo mamaya-maya guys ha, magkonting linis-linis muna ako dito. Okay guys, so ito na yung naprito natin. Tikman natin tong isda na to guys. No? Dinidrain ko lang siya para yung mga oil niya. So ayan para mag-drain yung oil niya. Hindi ko talaga alam kung anong pangalan nito. Tikman natin guys. Kunti lang nilagay ko ng yellow powder. Sarap siya. Nilalagay ko dito para panay-punas ako ganon. And ito yung thermal na hindi mo na kailangan mag-bra. So sa mga ano dyan na, boys, excuse mo na sa mga kuya. So ito, parang bra na siya, galing ito sa Japan. Bigay ni Ate Japan sa akin. Gusto ko ito suotin kasi hindi na kailangan ng bra, guys. Maganda siya, guys. Balat muna ako ng aking bawang. Balat-balat tayo. Luto tayo ng fish curry. Si Yuhan baka mauna yung kumain sa amin kasi gutom na yun. Nilagay ko na yung sibuyas, tsaka yung mustard seeds. Pwede na natin ilagay yung kamatis. Lagyan natin ng yellow powder. Lagyan natin yung salt. Lagyan ko lang siya ng pepper. Mix lang natin. Maya-maya konti, lagyan natin yung fish masala. Ito na yung gagawin kong ginger garlic paste. May mga cinnamon, cardamom, cloves. Hindi ko talaga alam kung ano ang pangalan nito guys. Ito Pag dinurog mo ito, may mga seeds yan siya sa loob. So, hindi ko alam actually ang pangalan nito. So, hayaan lang natin. Gawa tayo ng ginger garlic paste ko, guys. I-grind natin. So, ito na yung ginger garlic paste natin. Pwede natin lagyan ito ng tubig, guys. Yan. So, i-mix lang natin. Ganyan, gumawa na curry nila. Yung iba guys, naglalagay sila ng spicy ba? Yung maanghang na masala. Ako hindi na kasi hindi kami nakain ng maanghang guys. So, lagyan muna natin ng fish masala. Mix lang natin. Si Johan tapos nang kumain. Kami na lang ni Papa niya ang hindi pa nakakain. Kasi sabi niya, Mama, gutom na ako. Guys, isa din syempre sa mga nagpapasarap ng aking luto. Ito yung mga binibigay sa akin ni Ate Japan. Ito yung scallops. Para makadagdag siya lasa. Para mga magic sarap ba guys? Ayan, lang muna natin at low fire. Mamaya-maya lagyan natin ng tubig yan guys. So kagaya niyan guys, pwede natin ilagay na. Nagdagdag na ako ng tubig. Yan, ganyan lang sila magluto. Lagay natin yung pinyarito nating isda. Cooking show Yan. So itong luto na ito, hanggang bukas na rin. Para hindi na ako magluto. Kasi kami na naman ang kakain. So, ayan na guys. Takpan lang natin. And mamaya-maya konti. Ayan. Okay guys, luto na yung ating fish curry. Ayan na siya guys. Nilagyan ko na siya ng coriander. So, kami ay kakain na ng aming hapunan ng aking asawa. So, ayan yung ulo ng isda. So, let's eat guys. Masarap siya kasi maraming coriander. So, ayan guys. Kakain na kami. Let's eat. Bon appetit. Init. Masarap kasi nakakamay, guys. Thank you, Lord. Our hearts beat to the city street. Finish? Kanina dumating kami. Hintay na hingayin si Deepak. Alam niyo ba usually paggabi, hindi siya kumakain. Ulo ito Pero papakin. So, ayun guys. Thank you, Lord. Naubos din. Guys, si Yuhan, guys, sabi niya, Mama, may bigote na ako. Saan anak ang bigote mo? Wala lang gid I have. You can see in the mirror. Here. In the mirror. Why? I don't have eyes? Why? So, keep your mouth. Close your mouth. Guys, may bigote na daw siya, guys. Ay, oo, mayroon siyang bigote. Ay, hala, anak, don't, anay, dapat wala ka mabibigote, anak. Oh. Kasi nga, nagtututbrush siya. Tapos naghuhugas siya ng mukha niya. Sabi niya, Mama, mayroon na akong beard, Mama. Ay, hala, sabi ko, ako naman, guys, nalulungkot ako. Alam nyo yun, yung baby pasiyuhan. Yun talaga ang hinahanap-hanap namin, no? Yun, kasi nga may mga videos tayo na yung nasisave na natin for memories.
Lalo si Deepak marami siya. So, minsan gaganon kami ni Deepak sa kanya, sana yung batang ganito. Tapos natatawa lang siya. So, ayan, sabi niya sa akin, Mama, may biguti na ako. Hello guys, yung aming anak, may biguti na. Tawa ko, oh, Mama, I have a beard. You're no longer baby anymore, anak. Pero you are, you are our forever baby, diba? Si Amaya natawag siya. Napapag-usapan nila yung patungkol sa kasal sa village. At sabi ko nga sa inyo dahil may trabaho si Deepak. So ako yung ibabala ni Ama doon. Ako yung pupunta doon sa pamilya namin. Kaming dalawa ni Johan. Congratulations! Welcome to the, ano nga tawag doon guys? Teenager na si Johan. You're adults, anak, or teenager? Teenager. Teenager. Oh, okay. So, bravo! High five! Oh, so guys, matutulog na kami ni Johan. Anak, ayan oh. May pinapanood si Johan about sa zombie ba yan? So, mag-good night na ako guys. And what time na anak? 10:45. Ayan, mag-11 na. And happy Ramadan Karim sa mga kaibigan ko Muslim, to my dear brothers and sisters. Happy Eid Mubarak. No Ramadan Karim for now. Happy Ramadan Karim. May Allah bless you all. So, mag-good night na ako guys. Maraming salamat again sa pagbigay oras para lang panood nyo itong aking vlog. So, see you again sa ating mga susunod na mga vlogs. And again, ingat kang lahat. And good night sa inyo. And I love you all and may God bless us all. Bye guys! Maraming salamat po.